Hi, hello po. Gandang hapon. Ako po yung nakapanood na naman ng investigasyon, ano? At ang nakasalang po ay isang dating ex-PDEA General, si Wilkins Villanueva. Po. Natatawa naman po ako dito sa mga kainamang pagtangge, no? Saka naman nakakita, ikaw ay isang taga-PDEA. Ang hawak mo ay drugs. Pero, ang ginamit ni Duterte sa mga pagpatay ay kapulisan. Ang PDEA, ang kapulisan, ang DOJ, ang NBI, pagdating po sa patayan, kahit sinong gumawa sa kanila na mga ahensya, kahit mga tao pa ng bawat ahensyang nabanggit, ang gumawa ng mga krimen na ito, siyempre po, may mga ugnayan yan, hindi mawawala. So, lumalabas po na si ex-PDEA Wilkins Villanueva is lumalabas siya na wala siyang pakialam sa ibang ahensya na related sa kanyang hawak, lalo na sa mga patayan sa war on drugs. Sino pong maniniwala? Tao po yan ni Duterte. At ang numero unong umamin ng kriminalidad ay si Duterte. Kung ilalaglag yan ng mga sangkot, ng mga nakakaalam, kagaya ng mga inappoint ni Duterte na humawak ng mga ehensya noong siya ay nasa administrasyon pa. Kung ilalaglag si Duterte ng mga iyan, laglag din ang buhay nila. Kaya hindi po kapanipaniwala na ang pinoproteksyonan niya ay pangalan. Ang pinoproteksyonan po ni Villanueva ay ang kanyang buhay at ang kanyang mga anak, pamilya. Sapagkat malamang na yung mga yan ay meron ng mga banta mula sa mga Duterte. Kung kaya't anuman ang gawin na investigasyon ng taga-Quadcom, talagang igigiit nila na sila'y walang alam. Pero, alam na alam nila yan. Si Colonel Asierto, napakatagal nang nagsasalita regarding dyan. Sinabi niya na magkasama sila dati, no? Ngayon, sa pagpapractice, no, ng firing, no? At napakagaling nga raw ni Colonel Asierto. Bakit hindi niya alam ang mga ibinubulgar ni Colonel Asierto kung kilala niya si Colonel Asierto? Nakatutok sila dyan. Inaalam nila ang lahat na ibinubulgar ni Asierto. Pinag-aaralan nila yan kung paano nila itatanggi. Huwag po lansin ang taong bayan. No? Hindi po kami naniniwala na wala kayong alam sa naganap na patayan ng war on drugs. Pati na ang EJK, itinanggi nyo na wala kayong kinalaman dyan. Sa drugs lang kayo. Drugs. Pero yung war on drugs, wala kayong alam. Pambihira po yan. At saka po, at sinabing tatak Duterte ang dinadala nyo, wala na pong maniniwalang tao sa inyo. Sapagkat, numero unong magaling lumusot at gumawa ng dahilan ang mga Dutertards. Kaya po, sir, kung ako sa inyo, makipagtulungan na lang kayo para ang bansa natin umasenso. Para ang bansa natin, mapagkaisahan nating mapaganda. Hindi naman na po kami maniniwala sa mga Duterte. Hindi na po kami maniniwala sa mga tao ni Duterte. Kahit ano pa pong pagtanggihan, sabihin nyo, hindi na kami maniniwala sa inyo. No? Sapagkat, ang puno at ugat ng lahat ng ito ay mga Duterte. At pilit nilang nilulusutan ito. Ngayon, kayo po ng mga inappoint ni Duterte noon, hindi po maiaalis sa inyo na pagtakpan nyo ang lahat ng karumal-dumal na ipinagawa ng mga Duterte. Alam nyo yan.
Imposibleng hindi nyo alam ang mga nangyayari sa war on drugs. Imposibleng wala kayong alam sa mga isinisigaw ng mga nakakaalam. Si Michael Yang, sasabihin nyo walang pangalan? Opo, pwede po gawin ang pangalan. Pwede pong magpanggap na si Michael Yang. Pero ang katotohanan, malamang isa sa inyo ang gumawa ng pangalang Michael Yang. Kaya wala kayong maiturong Michael Yang sa totoong buhay sapagkat iba ang katawan, iba ang pangalan. Ang galing po, marami pong kabalbalan na ginawa mga Duterte. Lahat po ng fake news, fake people, no? Fake votes, fake voters, lahat po nasa inyo na, mga trolls, mga fake vlogger, nasa inyo na po lahat. Kaya wala pong maniniwala sa inyo na walang Michael Yang dyan. Maaari nga walang tunay na Michael Yang, pero merong binansagang Michael Yang. No? Kaya wag po kayong, wag na po nyo igiit dahil nagpipiesta ng gusto mga trolls, palakpakan, paat kamay, hangang-hanga sa inyo. Pero nabablock kayo kapag meron tanong na hindi nyo inaasahan. Kaya po, common sense lang po ang pairalin natin, no? Hindi po makatatanggi kahit anong talinong gawin nyo sa pagsisinungaling, sa pagtanggi. Hindi po ninyo malalanse ang pakiramdam at isip ng taong nakakaintindi, ng taong sinungaling at hindi. Gusto na po, kung ayaw nyo po makipagtulungan, wag na lang po kayo magsalita dahil hindi naman po kapanipaniwala, no? Sayang po dahil nagpagamit kayo sa mga maling tao. Ngayon, inihaharap kayo sa katotohanan. Hindi nyo maamin ang katotohanan. Bagkus pinagtatakpan nyo ang mga pagkakasala ng mga Duterte. Hindi na po, tama na po ang pagsisinungaling. Maawa kayo sa bansa natin. Maawa kayo sa mga nangyayari sa ating kapwa Pilipino na hindi pa gustong mamatay ay namatay na nang dahil sa mga bintang na pusher, user ng drugs, pero ang mga drug lord nandyan. No? Hindi po magkakaroon ng hearsay kung walang nakita ang isang tao. Alam nga naman lokohin ng isang tao ang sarili niya. Alam nga namang magsasalita siya na wala siyang nakita. Sasabihin niya may multo. Wala naman pala. Niloloko niya yung sarili niya. Tinatakot niya yung sarili niya. Kaya hindi po lilitaw ang isang usapan kung walang nakita. Ang masakit, hindi pwedeng magpatunay ang mga nakakaalam dahil takot na patayin o ipapatay ng mga Duterteng yan. Ano po? Hindi po talaga lalabas ang mga tunay na nakakaalam dahil kung kayo nga na mga nakaupo dyan, mga namahala sa mga ahensya niyan, kung kayo nga lumulusot kasi takot kayo, yung pa kayang mga ordinaryong tao na nakakaalam. Wow naman. Maswerte pa nga, may makagaya nila Colonel Asierto na nagsasabi ng katotohanan. Sila, Senador Trillanes na nagbubulgar. Ano man po ang pagtanggi nyo, darating at darating po ang tamang oras na malalaman at malalaman ang buong katotohanan na pati kayo ay sangkot dyan. Salamat po mga kapatid. Salamat po.